sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. So yun po, kaya po pumasok ang kamatayan sa sanlibutan dahil po sa kasalanan. No? Kaya masakit po, no, sa ating mga tao kamatayan dahil hindi po yan normal sa ating mga tao. No? Hindi kasi tayo dinisign ng Diyos para mamatay. Pero nang dahil sa kasalanan, pumasok po sa sanlibutan, kaya po tayo ngayon namamatay. Isa sa mga nagiging hadlang kapag ang isang tao ay nagdesisyon na lumapit sa Panginoon, minsan nakakalungkot man pong isipin, minsan ang nagiging hadlang pa po yung ating mga sariling pamilya. No, nangyayari po yun. No? Na kapag ang isang tao po ay nag-decide na lumapit sa Panginoon, pagpuri sa Panginoon, minsan mismong sarili niya po pamilya yung nagiging hadlang. No, minsan dumarating sa point na itatakwil ka ng pamilya mo. Nangyayari po yan. Or minsan, itatakwil ka ng mundo. Kasi parang pakiramdam nila, parang iba ka iba ka na, no? Hindi ka na nila kasama, no? Parang sinasabi nga, born again na yan. So, ano na yan, iwas tayo dyan, no? Marami pong gano'n, nangyayari po yun. Lalo po sa panahon natin ngayon. Pero, tandaan po ninyo, itakwil man po tayo ng pamilya natin. Itakwil man tayo ng mundo, no? Dahil sa paglapit natin ng Panginoon. O hindi man tayo payagan na malibing dyan kung saan man po dyan. Hayaan lang po natin sila. Kasi ang importante po, yung relasyon po natin sa Panginoon. Ano po? Hindi po mahalaga kung saan po tayo malibing. Hindi po mahalaga yun. Ang importante po, magkaroon po tayo ng relasyon sa Panginoon. No? Maging ama natin siya, maging anak niya tayo. Importante po yung kaligtasan. Kumpara po sa hindi tayo malibing kung saan man po. No? Kung saan man po natin gusto. No? At alam po ninyo, so alam po ninyo, kung tayo man po ay dadaan sa mga pagsubok, sa mga problema, no? Yung isa na nga po dyan yung hindi tayo malibing, no? Dito sa cemetery dito, alam po ninyo, huwag nyo na pong problemahin yun. Kasi ang Panginoon na po, ang bahala po doon. Siya na po ang bahala po problema sa inyo, no? Huwag na po natin problemahin yun. Kasi pangako po sa atin ng Panginoon, kung uunahin po natin siya, hindi niya po tayo pababayaan. Maging ang mga pamilya po natin, hindi niya po papabayaan. Di mo ba? So kaya napaka-importante po, no? Na magkaroon po tayo ng relasyon sa Panginoon. Makilala po natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Kasi mas importante po yung kaligtasan po natin. No? Kumpara po yung malibing po yung katawan natin dito. No, kumbaga, ang katawan na lang po yun. Ang importante po, yung kaligtasan po na mga kaluluwa po natin. Yun po ang higit na mahalaga. No? Hindi po mahalaga kung saan po tayo malibing. Ang importante po, yung kaligtasan po natin lahat. Kaligtasan po ng mga kaluluwa po natin. Natandaan po ninyo, ang kaligtasan po, hindi po yan nakabase sa relihiyon. Hindi como Christian ka, automatic ligtas ka. Hindi po. Kung hindi como Catholic ka, sigurado kang ligtas. Hindi rin po. Wala po, hindi po nakabase sa relihiyon ang kaligtasan po natin lahat. Ang kaligtasan po natin lahat, nakabase lang po, nakasalalay lang po sa ating Panginoong Jesus. Yung pananampalataya po natin sa Kanya, yung pagtanggap po natin sa Kanya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Yun lamang po ang daan sa kaligtasan. Hindi po relihiyon, hindi po yung mga mabubuting ginawa po natin, hindi po. Ang kaligtasan po ay nasa Panginoon lamang po. Amen? Napakagula din po. So, sino po dito yung masaya, no? Pagamat nalulungkot tayong lahat sa pagkawala ng ating kapatid na si Abby. Pero kahit wala na po si Abby, no? Patuloy pa rin po tayo na ginagawa po natin dito sa Malino yung gawain po ng Panginoon. Sino po natutuwa na kahit wala na si Abby, patuloy po natin ginagawa? Di mo ba?
So isang malaking kagalakan po sa atin, no, na ipagpatuloy po yung inumpisahan ni Abby. At alam po ninyo, ito rin po, hindi lang po ito gusto ni Abby, kundi ito po ang gusto ng Panginoon, na magpatuloy po yung gawain po ng Panginoon at hindi po mahinto. So kaya nga po, ginagamit po ng Panginoon yung mga nag-iwang pamilya ni Abby, itong kanilang lugar, ginagamit po ng Panginoon yan, no, para po pagtausan ng gawain ng Panginoon. At yung pagpapala po ng Panginoon, ang Diyos na po ang bahalang magpala po sa inyo. Sa kabutihan po ninyo, na inalaw po ninyo kami na makapagdaos po dito ng gawain ng Panginoon, ang Panginoon na po ang bahala po sa inyo. Malakang kapunan niyo ang Panginoon. So meron po akong kwento sa inyo, no, bago po tayo magsimula. Meron pong isang mountaineer na umakyat sa pinakamataas sa bundok sa Pilipinas. Ito yung Mount Apo. So kung alam po ninyo yung Mount Apo, meron po yung taas na 2,954 meters high. So ganoon po kataas ang Mount Apo. Kung susukatin po natin sa patag yun, nasa almost 3 kilometers po ang layo nun. So patayuin mo yun, ganoon po kataas ang Mount Apo. So itong mountaineer na to, 3 days nang inakyat yung Mount Apo. 3 days. So pagtagumpay na narating yung pinakatuktok, yung summit ng Apo, no? So pagdating na roon, nag-picture siya, nag-video siya, no? Bago siya bumaba ng bundok. So habang pababa ng bundok yung mountaineer, inabutan siya ng bagyo. Inabutan siya ng bagyo, no? Biglang lumakas yung hangin sa bundok na may kasamang ulan. So sa pagmamadali ng mountaineer na makababa kagad ng bundok, no, kahit gabi na, kahit umuulan, patuloy pa rin siyang naglalakad pababa kasi nga gusto niya nang makababa kagad, no, ng bundok. So dahil nga po umuulan, so madulas yung daan pababa, no? Tapos ang nagpahirap pa sa kanya dahil madilim, inabutan na siya ng gabi. So habang siya naglalakad pababa ng bundok, nadulas siya, no? Nadulas at nahulog siya sa bangin. So tuloy-tuloy po siya nahulog sa bangin pababa, no? So hindi niya alam kung gaano kataas yung pinaglaglagan niya kasi nga madilim. So pagulong-gulong siya habang nahuhulog siya sa bangin. Pero maswerte siya na meron siyang nakapitan, no? Kaya hindi siya namatay. So meron siya nakapitan, no? So habang nakakapit siya doon, no? Hindi niya alam kung ano yung kinakapitan niya. Sinubukan niyang humingi ng tulong. So sumisigaw siya, no? Sumisigaw siya ng saklolo. Pero ang problema, walang ibang tao sa bundok. So walang nakarinig sa sigaw niya. Walang nakarinig. So hirap na siya. Ngawit na siya dun sa pagkakakapit niya kung ano man yung kinakapitan niya, pero walang tumulong sa kanya, walang nakarinig sa kanya dahil mag-isa lang siya dun sa bundok. Hanggang sa tumawag na siya sa Panginoon. So sabi niya, no? Lord, kung nandyan ka man at naririnig mo ko, sabi niya, tulungan mo ko. Ayaw ko pang mamatay, sabi ng mountaineer. At meron tinig na sumagot sa kanya, no? Galing sa taas. So hindi niya alam kung yung tinig na yun, hallucination niya lang ba yun, no? Dahil nagdi-delivery na siya sa sobrang pagod niya. So sabi ng tinig, tutulungan kita. So nabuhayan siya ng loob. So ibig sabihin, sinagot ni Lord yung panalangin niya. So sabi ng mountaineer, Lord, tulungan mo ko. Ayaw ko pa mamatay. Sabi niya. Sabi ni Lord sa kanya, tutulungan kita. Bumitaw ka sa pagkakakapit mo. Sabi ni Lord, pinabibitaw siya. Sabi ng mountaineer, wala namang ibang Diyos dyan na nakakarinig sa akin. Nagkaroon siya ng ibang Diyos. Kasi ayaw niya bumitaw. Dahil sa oras na bumitaw siya, alam niya, patay siya. So hindi niya sinunod si Lord, hindi siya bumitaw. So ang ginawa ng mountaineer, tiniis niya na nakakapit siya hanggang magdamag. No? Inaabot na siya doon ng halos siyang na oras na nakakapit siya doon. Hanggang sa nag-uumaga na, nagsisimula ng lumiwanag yung paligid, no? Nakakapit pa rin siya doon. So nung maliwanag na yung paligid, saka siya tumingin sa taas ngayon. Nakakita niya yung pinaghulugan, ang taas na bangin. Taas. Tapos nakita niya yung kinakapitan niya sa loob ng 7 na oras, ugat ng punong kahoy. So doon siya nakakapit.
Tapos sa kaso tumingin sa baba ngayon. Nakita niya yung lalaglagan niya kung gaano kalalim, kung bumitaw siya. Nakita niya. Ganito po kataas. 3 feet high from the ground. Ganun lang kataas. Kaya nasabi ni Lord, bumitaw ka. Diba? Kung bumitaw sana siya, sinunod na si Lord. Hindi na sana siya napagod na siya na oras. Diba? Malamang nakauwi na siya, no? Nakapag-miriam na sana siya. Nakauwi na sana sa kanya. Kung sinunod niya si Lord. Di ba ba? So ano pong moral lesson ng story? Alam po ninyo, kung tayo po ay merong pananampalataya at tiwala sa Diyos, ano man po yung sitwasyon natin sa buhay, kapag meron kang tiwala at pananampalataya sa Diyos, tatanggalin po niya yung takot sa atin. Ultimo sa kamatayan, tatanggalin po ng Diyos yung takot mo sa kamatayan. Kung meron kang pananampalataya at tiwala sa Panginoon. Palapakan po niya din ang Panginoon. Kaya po ngayong hapon, ito po yung title ng ating message. How to face death without fear. Paano na hinaharapin ang kamatayan na walang takot? Alam po ninyo, ang kamatayan yan po ang isang bagay na hindi po natin madalas pinag-uusapan o pinagpaplanuhan. Di po ba? At bilang isang tao po, no? Normal lang po sa atin na makaramdam tayo ng takot pagdating sa kamatayan. Pero alam niyo po ba na napakaraming kwento sa Biblia na mga unang mananampalataya noon kung paano po nilang hinarap yung takot pagdating sa kamatayan. So pamilyar po ba kayo sa kwento ni Shadrach, Meshach at Abednego? So sino po nakakaalam sa kwento ito? Okay. So, yung kwento po ni Shadrach, Meshach, Abednego, no? Kwento po ito sa Old Testament. Sila po yung tatlong Hebreo, no? Na naging tapat sa Diyos, no? Sa kanilang pananampalataya. So, noong panahon ng Babylon Empire sa Old Testament, mayroong tatlong Hebreo, no? Ito nga si Shadrach, Meshach, at Abednego. Sila yung natiling tapat sa Diyos hanggang kamatayan, no? So during Babylon Empire, ang hari noon ay si King Nebuchadnezzar. So yun po, no? Etong si King Nebuchadnezzar, nagpagawa siya ng isang malaking ribultong ginto. So nagpagawa siya ng malaking ribultong ginto. At inutusan ng hari, no, inutusan ni King Nebuchadnezzar na lahat ng tao kapag nag-umpisa ng tumugtog yung trumpeta, ay kailangan nilang lumuhod at sambahin nila yung ribultong ginto. So yun ang utos ng hari. Pero tumanging sumamba si Shadrach, Meshach at Abednego, no? Hindi nila sinamba yung ribulto, no? Hindi sila lumuhod. Kahit na alam nilang maaari silang ipapatay ng hari dahil doon sa hindi nila pagsunod, no? So ganun nga ang ginawa ng hari, ano? Dahil sila ay sumuway sa utos ng hari at hindi sila lumuhod sa ribulto, ipinahagi sila ng hari sa napakalaki at napakainit na pugon. No? Kumbaga, kinremate sila ng buhay. Hinahagi sila doon ng buhay. Yun yung parusa sa kanila dahil sa hindi nila pagsunod sa hari na sambahin yung ribultong ginto. No? So, hinahagi sila doon. So, pagkatapos na ihagi sila doon, alam niyo po nangyari? Hindi man lang sila napasok. No? Hindi man lang sila napasok. Natilaan ng apoy yung mga damit nila habang nasa loob sila ng malaking pugon. No? So nung sinilit ng hari, tatlo lang yung hinagi sila sa pugon, pero apat na tao yung nakikita nila doon sa loob ng malaking pugon. No? Apat na tao yung nakikita nila roon. At yun nga po yung mga-apat na nakikita nila doon, yun po yung sugo ng Diyos na nagligtas kay Shadrach, Meshach at Abednego. So alam po ninyo, doon sa istorya, no? Basta inuna po natin ang Diyos. No, hindi po tayo pinanghinaan ng takot. No, nanatili po tayong tapat sa Diyos. No, sabi nga po, mamatay man tayo, ano man po mangyari sa atin, ang Diyos po ang bahala sa atin. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Tulad po na nangyari doon kay Shadrach, Meshach at Abednego. Imagine mo, hinulog sila doon sa napakalaking pugon. Pero hindi man lang sila napasok. No, niligtas po sila ng Diyos.
So kaya alam po ninyo, bagamat nakakatakot po ang kamatayan, lalo na kung ganong klaseng kamatayan yung dadanasin mo na i-cremate ka ng buhay, so talaga po nakakatakot yun. No? Pero alam niyo po, yung takot na kinakaharap natin ngayon pagdating sa kamatayan, mapapalitan po yan ng tapang. Mapapalitan ng tapang yan. Kung alam mo sa sarili mo, nakasama mo ang Panginoon. So isa po, kilala niyo po ba si Steve Jobs? No? Si Steve Jobs, siya yung utak sa likod ng Apple. No? Siya yung pinakamatalinong innovator sa panahon natin ngayon. So noong nabubuhay pa si Steve Jobs, no, umamin siya na meron siyang takot pagdating sa kamatayan. No? Sa kabila ng kanyang kayamanan, katalinuhan, sabi niya, hindi sa sigurado kung ano ang naghihintay pagkatapos ng buhay dito sa lupa. No? So isipin po ninyo, no? Sa panahon natin ngayon, si Steve Jobs na kayang baguhin yung technology ng mundo, pero takot siyang harapin yung kamatayan, yung katotohanan ng kamatayan. Kaya alam po ninyo, nagpapatunay lang po yan na hindi po sapat yung tagumpay, kayamanan, katalinuhan natin, o pagiging religyoso natin para mawala po yung takot natin sa kamatayan. No? Dahil ang totoong tanong po, hindi kung kailan tayo mamamatay. Ang totoong tanong po kung paano po natin haharapin yung kamatayan. Alam po ninyo, nais po ng Diyos na marinig po ninyo ang katotohanan po ngayong hapon. No? Na pwede po natin harapin ang kamatayan na walang takot. Katulad po ni Abby. No? Pwede natin harapin ang kamatayan na hindi natin kailangang matakot. At kapag nalampasan mo yung takot, no? Kapag napalitan ng takot at tiwala, magkakaroon ka ng mas maliwanag na pananaw sa buhay, mas malalim na kapayapaan, at bagong layunin kung bakit ka pa humihinga ngayon. No? Dahil sa pinakamalaking problema ng tao pagdating sa kamatayan, may sagot po ang Diyos. No? Para hindi po tayo matakot sa kamatayan. So paano nga ba natin naharapin ang kamatayan na walang takot? So alam po ninyo, ang totoo po, hindi naman po talaga totally mawawala yung takot sa atin no, pagdating sa kamatayan. Normal na po sa mga tao yan. No? Likas po sa mga tao na natatakot po tayo pagdating sa kamatayan. Pero alam po ninyo, maganda po ngayong hapon. No? Meron po mensahe ang Panginoon para po sa ating lahat. Kung paano po natin naharapin at pagtatagumpayan yung takot pagdating sa kamatayan. So yun, how to face death without fear. So meron po tayong tatlong bagay na dapat gawin. No? May gagawin po tayo. No? Para mapagtagumpayan po natin yung takot pagdating sa kamatayan. So una po, ayan. Pakita natin, ano ba? So una po, no, na dapat natin gawin, recognize death as your greatest problem. No? Pag hindi talaga ito yung greatest problem, kasi talagang ugat ng lahat ng problema dito sa mundo ay kasalanan. Pero ang kamatayan po, isa yan sa pinakamalaking problema po na kinakaharap ng mga tao ngayon. So yan. Tapos, pangalawa po, ask the right question. What do I do? No? Para ako maligtas. At pangatlo po, rely on the resurrection as the only solution. So number one, recognize death as your greatest problem. So kilalanin po natin na ang pinakamalaking problema po ng tao ay ang kamatayan. Ano po? So isipin mo na lahat ng pinakamalaking problema na pwede po ninyo ma-encounter, no? Halimbawa po, mawalan kayo ng trabaho, no? Malugi ang negosyo nyo, ma-scam ka, manakawan ka, bahain ka, lindulin ka, no? Alam niyo po, kahit pagsamasamahin mo pa lahat ng mga problema na yan, no, na pwede pong mangyari sa inyo, kamatayan pa rin. Ang pinakamalaking problema na pwedeng mangyari sa atin o sa mga mahal po natin sa buhay. Kasi yung mga bagay, yung pera na nawala sa atin, pwede pong ibalik yan. O, pwede pong mabalik. Pero kapag buhay po ang nawala, hindi na po pwedeng ibalik. Hindi na mawawala. Kaya kamatayan pa rin yung isa sa pinakamalaking problema ang kinakaharap po ng mga tao ngayon. Alam niyo po, hindi ko po sinasabi ito para takutin kayo, no? Hindi po, no? Dahil ito po yung reality ng buhay, no? Lahat po tayo, haharapin po natin ang kamatayan. Haharapin po natin. Dahil wala pong kasiguraduhan kung buhay pa tayo bukas, no? Kaya kilalanin po natin na kamatayan pa rin yung isa sa pinakamalaking problema na pwede pong mangyari sa atin na hindi po natin matatakasan.
O, hindi po natin matatakasan ang kamatayan. Pero alam niyo po, no? Hindi naman po talaga ito yung original na plano ng Diyos na makaranas po tayo ng kamatayan. Hindi po, hindi ito yung plano ng Diyos. Dahil sina Adan at Eva, na kung alam po ninyo, nilikha po sila ng Diyos para mabuhay magpakailanman. At hindi po sila dinisign ng Diyos para mamatay. No, hindi po. Kasi gusto po ng Diyos na makasama na tayo, no? Magpakailanman, na walang takot, walang kasalanan, at walang kamatayan. Kaya sabi nga po sa Genesis 2:16 hanggang 17, sabi po dito, at sinabi ng Panginoon Diyos sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan. Maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung anong mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, iyak, mamamatay ka. So ayon po dyan sa talata, no? May isang dahilan lang kung bakit sila mamamatay, si Adan at Eva, no? Kapag kumain sila ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So ibig sabihin po, ang kamatayan ay consequences po, no? Consequences yan ng pagsuway, no? At kasalanan. Kaya pumasok din po ang kamatayan sa sanlibutan. No? Consequences po yan ng pagsuway, no? At yan po ang dahilan kung bakit masakit po ang kamatayan. Kasi nga po, hindi ito natural sa mga tao. No? Hindi yan tayo dinisign ng Diyos para mamatay. Pero namamatay ang mga tao ngayon dahil consequences po yan. No? Kaya masakit po ang kamatayan. Dahil sabi nga po sa Romans 6:26, no? Sabi po dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. So yun po, no, kaya po pumasok ang kamatayan sa sanlibutan dahil po sa kasalanan. No? Kaya masakit po, no, sa ating mga tao kamatayan dahil hindi po yan normal sa ating mga tao. No? Hindi kasi tayo dinisign ng Diyos para mamatay. Pero nang dahil sa kasalanan, pumasok po sa sanlibutan, kaya po tayo ngayon namamatay. No? Ito po ay ebidensya na merong nasirang plano. No? Nasira po yung relasyon natin sa Diyos, kaya tayo po inahiwalay sa Diyos. No? Kung kaya po, ang kamatayan na hindi lang po yan physical, kundi spiritual. No? Dalawang klase po ang kamatayan. Physical, yung kamatayan ng ating katawan, at yung spiritual po. No? So nasira po yung katauhan natin dahil nagkaroon po tayo ng sinful nature. No? Ibig sabihin po, hindi po tayo naging makasalanan dahil nakagawa po tayo ng kasalanan. Hindi po, no? Kundi makasalanan na talaga tayo. Una pa lang makasalanan na tayo. Nasa sinapupunan pa lang po tayo ng mga nanay natin. Makasalanan na po tayo. Dahil yun po yung nature na naipasa sa atin ng ating unang mga magulang. Sina Adan at Eva. So naipasa po yan sa sangkatauhan. No? Kaya po tayo ngayon, lahat po tayo, makasalanan po tayo. Sabi nga po sa Psalms 51:5, sabi po dito, tunay ng ako'y makasalanan, mula pa nung ako'y isilang, kahit nung ako'y pinagbubuntis pa lamang ng aking ina. So kaya una pa lang po, makasalanan na po tayo. No? Nasa sinapupunan pa lang po tayo ng mga nanay natin, makasalanan na po tayo. At alam niyo po, ang masakit po dito, babayaran po natin yung ating mga pagkakasala sa pangalawang kamatayan sa impyerno. So yun po yung pagkahiwalay po sa Diyos. So yun po yung walang hanggang kaparusahan. Alam po ninyo, bad news po yan. Bad news yan para sa mga hindi mananampalataya. At hindi tumanggap at kumilala sa Panginoong Hesus. Bad news po yan para sa mga taong hindi tumanggap sa Panginoon. Pero para sa atin po, na mga mananampalataya, alam po natin kung saan po tayo patungo. No? Maliban sa alam natin kung saan tayo patungo, ang isa pa pong hinihintay natin ay yung araw na tuluyan ang mawawala ang kamatayan. No? Mawawala po ang kamatayan, mawawala ang kasalanan, wala ng sakit, luha, pagkabigo, kahirapan, lahat po yan. Darating ang panahon na mawawala yan. Wawakasan po ng Diyos yan. Wawakasan na po yan, no? Lahat po ng iniisip mo na papahirap sa atin ngayon, no? Mawawala po yan. Pagdating po ng panahon, pangako po sa atin ng Panginoon yan.
No? Hindi mo ba napakasarap isipin na pwede po tayo mabuhay na walang kamatayan, walang takot, walang paghihirap, walang paghihinagpis. So darating po ang panahon na mabubuhay tayo ng pagapa dahil kasama po natin ang Panginoon. Pero habang nandito pa po tayo sa mundong ito, recognize po natin na kamatayan pa rin po yung pinakamalaking problemang kinakaharap po natin ngayon. Yan pa rin po yung pinakamabigat na problema na pwede pong mangyari sa atin ngayon. At alam naman po natin na napakasakit po ng mamatayan. No? Napakasakit ng mawalan po ng mahal sa buhay. Napakasakit po yan. Alam nyo, yung sakit po na nararamdaman natin, hindi naman talaga nawawala yan eh. Kumbaga parang nasasanay lang po tayo sa araw-araw, no? Yung sa sakit, nagiging immune tayo, nagiging manhid lang po tayo. Pero every time na maaalala po natin yung mahal natin sa buhay na nawala, andun pa rin po yung sakit. Di po ba? Pero hindi naman po talaga nawawala yan. Na nasasanay lang po tayo. So alam po ninyo, isa pang ang kamatayan po, no? Sabi ko nga po kanina, lahat po tayo, haharapin po natin ang kamatayan. Kasi alam po ninyo, bago po natin makasama ang Panginoon, no? Halimbawa tulad ni Sis Abby, no? So lahat po tayo, dadaan po tayo sa kamatayan. Haharapin po natin ang kamatayan, no? Bago po natin makasama ang Panginoon. Kasi alam niyo po, yung katawan po natin ngayon, hindi naman po yan yung katawan gagamitin natin sa langit. Hindi po, no? Iiwanan po natin yung katawan natin dito. Hindi po yan ang katawan gagamitin natin sa langit. Kaya, dadaan po talaga tayo lahat sa kamatayan, no? Bago po natin makasama ang Diyos. Kaya, kilalanin po natin na kamatayan pa rin po yung pinakamalaking problema kinakaharap natin ngayon. At isa pa pong mabigat dito ay yung, sabi ko nga po kanina, yung kamatayan spiritual. Ito po yung second death. No? Ito po yung walang hanggang kaparusahan. So sana po, no, sa mga nakakarinig po ng mensahe ngayon, habang nandito pa po tayo, habang buhay pa po tayo, isecure po natin yung ating kaligtasan. Kasi nga po, lagi po natin sinasabi, ngayon po ang araw ng kaligtasan. Hindi po bukas. Kasi hindi po natin hawak ang buhay natin. Hindi po natin alam kung ano mangyayari sa atin bukas. Kaya habang nandito pa po tayo, habang buhay pa po tayo, isecure po natin yung ating kaligtasan. Kaya nga po, dahil po doon na gusto natin isecure ang ating kaligtasan, kailangan po natin matutong magtanong ng tama. So ito po yung second point, no? Ask the right question. What do I do? Anong gagawin ko para ako'y maligtas? Ano po? Kailangan po natin matutunan kung ano po yung tamang tanong para po tayo maligtas. So, alam niyo po, kapag humaharap tayo sa pinakamalaking problema ng buhay, madalas naghahanap po tayo ng sagot sa mga tanong po natin. No, normal po yan sa mga tao. Pero madalas, hindi po natin natatagpuan yung sagot sa mga tanong po natin. No, marami tayong tanong kung bakit nangyari yan, nangyayari ito. Pero kadalasan, hindi nasasagot yung mga tanong po natin. No? Pero alam po ninyo, kung patuloy po tayong lalapit sa Panginoon, no? Hindi man po masagot yung mga tanong natin sa buhay, pero nakakasigurado po tayo na magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa puso't isip po natin, no? At kapag na-realize po natin na tayo po or ikaw po ay spiritually dead, no? Maunawaan mo na ikaw ay nahiwalay sa Diyos dahil ang Diyos ay banal at tayo naman ay makasalanan. So may pagkakataon na magtatanong ka, anong gagawin ko para maligtas? No? Yun po ang pinakamahalagang tanong sa buhay natin. Paano ba tayo maliligtas? Ano po? Alam niyo po, yan din po yung maraming tanong ng mga tao sa Biblia. No? Halimbawa po si John the Baptist. Ano po? Nung nangaral siya ng mabala tungkol sa paparating na galit ng Diyos, so anong sabi ng mga tao sa kanya? Basahin po natin. Lucas 3:10. So sabi ko dito, tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano ang dapat namin gawin? So ito po yung tamang tanong, mga kapatid, ano? Kung sa tingin niyo po ay wala pa kayong relasyon sa Diyos at malayo ka pa sa Kanya, ano po yung dapat mong gawin para ka maligtas? Yun po yung tamang tanong. Hindi po natin itatanong kung sapat na ba yung pagiging mabait ko? Sapat na ba yung mga kabutihan na gawa ko? Hindi po yun ang itatanong natin. Dahil hindi po
kabutihan o paggawa ng mabuti o pagiging mabait ang susi sa kaligtasan. Hindi po. Kumbaga, bunga lang po ng kaligtasan yung paggawa po natin ng kabutihan. So isa pa po, nung nangaral po si Peter sa mga tao, no, alam niyo sinabi ni Peter directly sa mga tao, no, dun sa preaching niya, sabi ni Peter, pinatayin niyo ang anak ng Diyos. No? Marahil ito yung mga taong sumisigaw dati na, kung alam niyo yung istorya na pakawalan si Barrabas at si Jesus ang ipako sa cross. Di ba alam po ninyo yung istorya na yun? So yun po, no, alam niyo po, pagkatapos nun, no, ng preaching ni Pedro, no, nasaktan yung mga tao. Tinamaan yung puso nila, no? At ito po, yung tanong ng mga tao. So mababasa po na dito sa Acts 2:37. So sabi po dito, nang marinig iyon ng mga tao, tumagos ito sa kanilang mga puso. Kaya sinabi nila kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? So yun po, tamang tanong, no? Alam niyo po, kung meron po dito na malayo pa po sa Diyos at wala pa pong relasyon sa Kanya, alam niyo po, nagdadalanghati po ang Panginoon dahil sa hindi mo paglapit sa Kanya. So nalulungkot po ang Panginoon. Kaya hinihintay po tayo ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya. Tanggapin po natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Kaya nga po, kung hindi po natin alam kung paano, yun po yung tamang tanong. Ano ang dapat kong gawin para ako ay maligtas? Kasi wala na pong ibang pinakamahalaga sa buhay ngayon, no? Kundi ang kaligtasan. Hindi po pera, hindi kayamanan, hindi tagumpay, hindi ari-arian, hindi po yan. Lahat po yan temporary lang. At lahat po yan iiwanan po natin dito sa lupa. No? Hindi mo po madadala yan. Kaya kaligtasan po ang pinaka-importante sa buhay po ng tao ngayon. At ito po, meron po pong isang kwento sa Biblia. No? Ito naman yung kwento ng jail guard, no? Doon sa Filipos. Ito yung jail guard na nagbabantay kay Pablo, no? Kina Pablo noong habang nakakulong sila. So, nung time na nakakulong sila Pablo sa Filipos, lumindol ng malakas. No? So, mababasa natin yun sa Acts 16:26. So, sabi doon, biglang lumindol ng malakas at umuga yung mga poste, no? At nabuksan yung mga pinto ng bilangguan. So, nung makita ng jail guard na nakabukas yung pinto ng mga kulungan, binunot ng jail guard yung espada niya, no? Magpapakamatay na sana yung jail guard. Kasi akala ng jail guard, nakatakas na sila Pablo nung nabuksan yung mga pintuan ng kulungan, no? Kasi kung totoo nga, na tumakas sila Pablo, patay yung jail guard sa boss niya, no? Kaya uunahan na lang, magpapakamatay na sana yung jail guard. Pero hindi po tumakas sila Pablo, no? At dahil po sa pangyayaring yun, nagising po sa katotohanan yung jail guard, no? So tumanggap sa katotohanan, tumanggap sa Panginoon yung jail guard, no? Namulat yung kanyang isipan sa katotohanan. So ito po yung, ito yung tanong ng jail guard. Basahin mo natin. Acts 16:30, sabi po dito, pagkatapos, dinala niya sila Pablo sa labas at tinanong, mga Ginoo, ano ang dapat kong gawin upang maligtas? So lahat po ng mga kwento sa Biblia, iisa lang po ang tanong nila. Ano ang dapat kong gawin para maligtas? No? Nagkaroon po ng realization yung jail guard, no? Dahil sa pangyayari. At alam niyo po, lahat sila, no? Lahat ng mga yung kwento natin kanina, iisa lang po. No? Isang bagay lang yung na-realize nila na hindi nila kayang iligtas yung kanilang mga sarili. No? Kailangan nila ng sagot at kailangan nila ng kaligtasan. Ano po? So hindi nila tinanong kung sapat na ba yung pagiging mabuti ko? Sapat na ba yung pagiging mabait ko? No, hindi po yun ang tanong nila. Kasi alam niyo po kung ang pundasyon po natin sa kaligtasan ay yung pagiging mabuti o pagiging mabait, so nasa maling pundasyon po kayo. Eh hindi po yun ang daan sa kaligtasan. Lagi po natin sinasabi yan na yung kabutihan po at paggawa po ng mabuti, bunga po yun ng ating tunay na kaligtasan. So palakpakan po natin ang Panginoon. So sabi po sa Isaias, ito po, sabi po sa Isaias 64:6, sabi po dito, lahat tayo yung naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruming pasakan.
ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatakay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Kaya lahat po tayo, no? Kasalanan po tayo. Kaya nga po, sabi doon sa binasa natin, no? Yung mga ginawa daw natin, no? Maruming basahan lang sa paningin ng Diyos. No? Kasi marami po sa atin, no? Hindi pa po tayo tumatanggap sa Panginoon. So gumagawa po tayo ng mabuti dahil sa iba-iba pong puso natin, iba-ibang motibo. Di po ba? So marami po mga tao na gumagawa ng mabuti para lang magpasikat. Marami po yan, di ba? Especially sa mga politiko na kunwari namimigay. Pero iba po yung motibo, no? Iba po yung intensyon. So yun po yung binabanggit dito ng verse na yung mga mabubuting gawa daw natin ay maruming basahan lang ang katulad sa paningin ko ng Diyos. No? Magiging tama lang po yung mga kabutihang ginagawa natin kung yun po ay bunga ng totoong kaligtasan po natin. Doon lang po magiging tama at mabuti yun sa paningin po ng Diyos. No? Kung magiging bunga po yun ng banal na espiritu na nasa loob po natin. So doon lang po magiging tama yun. At alam niyo po, isa pa pong problema sa kamatayan, hindi po natin makakalimutan yan, no? Hindi po yan mawawala sa isipan natin yung takot. Hindi po yan mawawala. Kasi isinulat po yan ng Diyos sa puso natin yung pagnanasa na alamin ang bukas. O isinulat yan ng Diyos sa puso natin na alamin natin kung ano mangyayari bukas. Kaya nandun na rin yung takot pagdating sa kamatayan. So lagi tayo may tanong, lagi tayo may pag-alala. No? Minsan tinatanong natin na, paano na ako bukas? Paano na ako sa isang taon? Di po ba madalas tinatanong po natin yun, di ba? Kung ano mangyayari sa atin bukas o sa mga susunod na panahon. So lagi may tanong at pag-aalala. Dahil nga po, isinulat po yun ng Diyos sa puso natin yung pagnanais na malaman ang kinabukasan. So basahin po natin. Sabi po sa Ecclesiastes 3:11, sabi po dito, iniangkop niya lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Hindi man po natin alam kung ano pong mangyayari sa atin bukas. Pero kung kasama natin ang Panginoon, yun po ang sigurado. Yun po yung assurance po natin. Kapag kasama po natin ang Panginoon, mawala man po tayo dito sa mundo, nakakasigurado po tayo na makakasama pa rin po natin ang Panginoon. So number 3 po, no? Rely on the resurrection as the only solution. So magdedepende po tayo at aasa sa iisang solusyon, ang Panginoong Jesucristo lamang po. Na namatay at muling nabuhay, no? Sa Kanya lang po tayo aasa at hindi po sa galing natin, sa dami ng kabutihang nagawa natin, no? Hindi rin po tayo aasa sa malalaki at magagandang simbahan po na nakikita po natin ngayon, no? At lalong hindi po tayo aasa sa mga nagsasabing basta umalig ka lang daw sa religion nila, siguradong maliligtas ka. So hindi po, no? Hindi po. Wala pong ibang daan sa kaligtasan, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang po. Wala rin pong iba. No? Sabi nga po sa John 11:25, sabi po dito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Napakasarap pong isipin na pangako po yan sa atin ng Panginoon. No? Kung tayo man po ay sumasampalataya sa Panginoon, sabi po dyan, kahit mamatay, mabubuhay ka ulit. Di po ba napaka-secure na feeling secure ka, di ba? Tulad ng pakiramdam ni Abby nung bago siya nawala, di ba? Masaya pa nga siya, di ba? Excited siya kasi alam ni Abby na makakasama niya na ang Panginoon. No? Kasi pangako po yan ng Panginoon. Pangako po niya sa atin yan. Kaya kapag nakakaramdam po tayo ng takot, nakakaramdam po tayo ng pag-aalala sa buhay, so basahin lang po natin yung pangako po sa atin ng Diyos. No? Basta tayo po ay nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Mawala man po tayo dito sa mundong ito. Nakakasigurado po tayo na tayo po ay mabubuhay ulit. Kaya alam niyo po, nung nasaksihan po ng mga unang Kristiyano, no, yung pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, grabe po, yung naging tapang nila pagdating sa kamatayan. Grabe, no? No, kahit
yung mga unang Kristiyano noon, kahit patayin sila, hugutan sila ng ulo, palatan sila ng buhay, no? Alam niyo po, ganun po ang ginagawa sa mga unang Kristiyano noon during Roman Empire, no? Ginagawa sila mga katuwaan, no? Libangan sa arena, no? Habang tinotorture sila, pinapakain sila sa leon. Grabe po yung persecution sa mga unang Kristiyano noon. So ginagawa silang libangan o katuwaan sa arena. Pero ganun pa man, hindi sila natakot pagdating sa kamatayan. So hinarap po nila yung mabibigat na klase ng kamatayan. Dahil alam nila, no? Mamatay man sila physically, bubuhayin ulit sila. Tulad ng pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. No? Kaya alam po ninyo, mapalad po tayo dito sa Pilipinas. Mapalad po tayo. Kasi nagagawa po natin ito na hindi po natin kailangan magtago. No? Sa ibang bansa, hindi po nagagawa ito. So yung mga ganitong pagdadaos po, ginagawa po yan underground. So dahil bawal po. No? Pero dito sa Pilipinas, mapalad po tayo. Kaya wala pong dahilan, wala pong reason para tamahin ka mag-attend. Di po ba? Sa ibang bansa nga po, kahit bawal yung mga ganitong gawain, pilit silang nag-attend. Kahit buhay nila nakataya. Kaya po dito sa atin sa Pilipinas, hindi po dahilan na umuulan, hindi po dahilan na mainit, hindi po, no? So samantalahin po natin na libre po yung pangangaral, libre po yung makarinig ng salita po ng Panginoon, no? Kasi darating po ang Panginoon, darating po ang panahon na ipagbabawal na po ito. Mawawala na ito sa buong mundo. No? Pero habang pwede pa, no, wala pang nagbabawal sa atin, samantalahin po natin itong ganitong gawain. So, sabi ko nga po kanina sa ibang mga bansa, especially sa North Korea, sa Yemen, sa Afghanistan, Somalia, Libya, grabe po yung persecution sa mga bansang yan, no? Hanggang ngayon po, nangyayari po yung persecution sa mga Kristiyano. Hanggang ngayon po, no? Alam po ninyo, hindi pa kayo nagtataka. Bakit mula noon hanggang ngayon, puro mga Kristiyano lang ang pinipersecute o pinapatay? O, hindi po ba kayo nagtataka? Naisip niyo na po ba yun? Bakit po Kristiyano lang ang pinapatay at pinapahirapan? May nabalitaan na po ba kayong Muslim or Buddhist na pinatay o na-persecute dahil sa kanilang pananampalataya? Parang wala po, di ba? Puro mga Kristiyano lang, simula po noon. Alam niyo po, dahil tayo mga Kristiyano lang ang naniniwala na si Jesus lang ang daan tungo sa kaligtasan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo lang po, tayo mga Kristiyano lang po, naniniwala po doon. Kahit po si Satanas, alam niya yun. No? Alam ni Satanas yun. Kaya lahat ng paraan gagawin po ni Satanas para pigilan tayo, para sirain po tayo. No? Na hindi natin idaos yung ganitong gawain, pipigilan tayo ng kaaway na hindi natin ipangaral ang gospel ng kaligtasan. Kaya yun po ang dahilan kung bakit mula noon hanggang ngayon, pinipersecute po ang mga Kristiyano. Mula noon hanggang ngayon. Dahil alam ni Satanas na malaking banta tayo mga Kristiyano sa mga plano niya. No? Isa tayong malaking tinik sa lalamunan ni Satanas. Pero yung Islam, Buddhist, Judaism, okay lang yan, hindi yan gagalawin ni Satanas. Pero hindi ko po sinasabing masama sila. Hindi po sila masama. No? Nagkataon lang po na nasa maling pananampalataya sila. Kaya hindi sila banta kay Satanas. Pero tayo po mga Kristiyano, na nasa totoong pananampalataya, no? Pipigilan tayo ni Satanas. Lahat ng paraan gagawin ni Satanas para pigilan po tayo. Andiyan na yung magagalit sa iyo ang pamilya mo, magagalit sa iyo yung mga tao sa paligid mo, tutuksuhin ka pa na kakaiba ka na kasi nga daw, born again ka. So nangyayari po yun. Pabayaan po natin yun. Hindi po mahalaga kung ano po sasabihin ng mga tao sa atin. Ang mahalaga po yung relasyon po natin sa Panginoon. Yun po ang mahalaga. Palapakan po natin yung Panginoon. Alam po ninyo, gaano man po tayo kadumi at makasalanan, gaano man po kalaki yung mga nagawa nating kasalanan. Sabi nga po, mag-rely po tayo, no? Rely on God's resurrection as the only solution. No? Sa Panginoong Jesus lamang po tayo dito. No? Kasi lahat po ng mga kasalanan natin, patatawagin po ng Panginoon. Kung tayo po ay lalapit sa Kanya, tayo po ay magsisisi sa ating mga kasalanan,
handa po tayong patawarin ng Panginoon. Ano man po yung mga nagawa nating kasalanan dati, no? Dahil alam po ninyo, tinalo po ng Panginoong Hesus yung kasalanan at kamatayan. Kaya tayo rin po, meron tayong pag-asa. No? Dahil sa muling pagkabuhay ng dahil sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon, tayo din po, meron tayong pag-asang mabuhay. No? Kaya mamatay man po tayo, basta nasa Panginoon po tayo, bubuhayin po tayo ulit ng Panginoon. No? Kaya gaano man po tayo kadumi, makasalanan, okay lang po yan, no? Ang importante po, hindi po yung nakaraan natin. Ang importante po yung ngayon. Kung ano po tayo ngayon. Yung mga nagawa po natin kasalanan sa past po natin, hindi na po natin mababago yun. Nandun na po yun. Pero ang mahalaga po kung ano po tayo ngayon. Hindi po mahalaga kung ano tayo nung nakaraan. Ngayon po ang importante. No? Sana po makilala po natin lahat. Especially sa mga bisita po namin, ang unang beses pa lang po natin dito. Sana po makilala po natin ang Panginoon. Sana po hindi po ito yung huli. No? Sana po ito po yung umpisa. No? Na magkaroon po kayo ng relasyon sa Panginoon. Patuloy po kayong lumapit sa Panginoon. Ano man po yung pagdaanan ninyo sa buhay. No? Dumaan man kayo sa mga problema, sa mga pagsubok. Itakwil man kayo ng pamilya ninyo. Maggalit man ang buong mundo sa inyo. Pabayaan po ninyo sila. Pabayaan po ninyo. Ang importante po, meron po kayong relasyon sa Panginoon. Yun po ang pinakamahalaga. Hindi po yung sasabihin ng tao. No? Ang mahalaga po ay may relasyon po tayo sa Panginoon. Yun po ang pinakamahalaga. Palakpakan po natin ng Panginoon. At kung maaari po, tayo po lahat ay tumayo at puritan po natin ang Panginoon. Pagpatuloy po natin yung pagpuri sa Panginoon. No? Kasi nararapat naman po na yung Panginoon po, nararapat po na patuloy natin papurihan, patuloy po natin sambahin. Ano man po yung pinagdadaanan natin sa buhay, tumadaan ka man sa mga problema, sa mga pagsubok, hindi po dahilan yun para mawalan tayo ng pag-asa. Hindi po dahilan yun para tumigil po tayo sa paglapit sa Panginoon. No? Kaya ano man po yung pinagdadaanan ninyo sa buhay, tuloy lang po tayo. Kaya alam po natin, nakasama po natin ang Panginoon. Manalangin Diyos, muli po Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo sa pagkakataong ito. Kami po'y nagpapasalamat sa araw na ito. Panginoon, salamat po sa inyong mensahe sa araw na ito. Lord, salamat po sa pagkakataon na muli pinagtipon-tipon po ninyo kami, Panginoon, para makarinig po ng inyong mensahe.
Lord, salamat po sa inyong mensahe sa araw na ito at dalangin po namin, Lord, na patuloy kang kumilos sa buhay namin lahat. Patuloy kang kumilos sa buhay ng mga tao dito sa Malino. Lord, ikaw po ang magbago sa kanila. Yakapin mo sila, Panginoon, ng iyong pagmamahal. Haplusin mo sila, Panginoon, ng iyong pagmamahal, Panginoon. Ano man po yung kanilang mga pinagdadaanan sa buhay, mga pagsubok, trial sa kanilang kinakaharap ngayon. Lord, samahan mo po sila. Palakasin mo sila, pakatahin mo sila, Panginoon, at samahan mo sila sa lahat ng kanilang pagdadaanan at tulungan mo sila, Panginoon, na patuloy silang lumapit sa iyo, patuloy silang lumakad ang naayon po sa inyong kalooban. At ganoon din po, Lord, nilalapit ko po sa inyo yung aming po mga first time na naka-attend po sa gawain ito, yung aming po mga bisita. Lord, kayo na po ang bahala sa kanila. Pukawin po ninyo ang kanilang puso't isipan, hindi po sana ito yung huli, kundi ito po yung una ng kanilang paglapit sa inyo. Ito po yung simula, Panginoon, na kilalanin kanila sa kanilang buhay, tanggapin kanila sa kanilang buhay bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Lord, maraming salamat po. Salamat, Panginoong Hesus, sa ginawa at ginagawa po ninyo sa aming buhay. Dakila ka, Ama namin Diyos. Karapat dapat ka sa lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa pagsama mo sa amin sa araw-araw, sa pagpapalakas mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Bilang aming Diyos at sandigan, Panginoon, maraming salamat po. Sa iyo po namin pinapaubaya, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming kinabukasan. Lord, ikaw po maghari sa buhay ng bawat isa dito sa Malino. Tulungan mo sila, samahan mo sila, Panginoon. Ano man po yung kanilang pinagdadaanan sa buhay, ikaw po yung maging pundasyon nila, Panginoon. Hindi ang kanilang pamilya, hindi ang kanilang mga kaibigan, kundi kayo lamang po, Panginoong Hesus. Kayo lamang po. Maraming salamat po, Ama namin Diyos. Sa inyo pong lahat ng pagpuri, pasasalamat at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Panginoon.